Hi everyone, I am Casey Joy Baconador, and today we are going to talk about the learning module I put together. It's called Compilation of M13 Technical Writing Documents. And nahumanin ako siya kay kagahapon ng Jud, March 26, 2026. Ay, daghan kayo siya Jud. 11 is sila kabuok. But before ko ma-dive kung unsay sulod aning document, na ako'y gamay nga i-share mga challenges nga akong na-face. Una sa tanan, when our teacher told us nga mag-compile of technical documents, na-pressure dayon ko. Kay, kadaghan niya. Napilain mga course nga, mga naay activities. And then, dili pud ko familiar sa tanan. Samot na sa kaning sales letter. Kay wala man jud ko nag-explore sa una. Ang familiar sa ko is flyers, brochures, application letter, kay naka-try man tani pagsulod na to sa atong first year. Di na ko maurat to siya, kay wala pa sad ko ka-try og report, nga nag-create ko ako ang report, gani, wala pang ka-try ana. And then wala pa sad ko kasuway og making a inquiry letter, gani, wala pa sad ko ka-try ana. Sa hinuon, sa instructions, basic kasi no? Dali na siya ma-create. And then kato sa website og presentation, kira to siya kay most of us man dyan nakaka-create naman dyan na especially kung mag-reporting ta, diba? Katong sa newsletter, I don't know sad how to create that, pero nabuhat dyan ako siya. Inaagi po sa internet, like daghan kayo searching hitaw sa ako ang pagbuhat niya nga activity. Okay, now let's talk about each piece I put in the module, no, all from my own experience and work. What I mean nga own experience is that before ko na-create ni nga activity, ako gi-imagine akong self, no, to be in that situation nga na business, and then ako mismo ang nag-create sa sales letter. First, I started with a warm greeting and talk about how donuts can make you happy. That's something I think everyone can relate to, no? I describe the donuts, fresh everyday ko, no, fun colors, then gi-describe po na ako ang appearance sa donut. Pero naa naman siya daan sa ako ang gi-input naman ako siya daan, no? Naghatag ko og picture. So, mauna ta siya. And then, hatagan ko na ko sila sa list sa prices, no? We have 6 for 180 pesos and a dozen for 320 pesos. Napod ko a special offer, kunuhay, which, buy a dozen, get 2 free donuts kana. And then free delivery ka jud kuno within Maya area. If na-interested mo gani sila sa ako ang persuasion, ako sa gibutang ang address, no, para dali nilang maka-reach out if ever mo gani maka-interest sila sa ako ang gi-sale. Mo to siya na nadira ako ang address, ang Facebook kung asa sila pwede mo inquire. This time, let's proceed to the letter of inquiry. So, ako mo yung subject dito is working student position kung akong gipangita. Then, akong recipient nga sindan is the priest, no, sa amuang church. Well, dili siya tinuod nga nag-pass ko, pero ako na nagibutang nga what if pass jud ko. Pero real good siya nga I was one of the scholars sa amuang priest here sa Maya. Ako gibutan dito ang akong name, akong address, akong number, and when ko gapas ani nga letter. And then, followed by the recipient's name, the church name, and then ang address sa church. The subject of the letter is inquiring for working students position, no? And then, start na ko siya sa greetings, and then, nagpaila ko, then, kung asa ko gaskwela, kung asa kong gitake na program, and then, nagpahibalupod ko nga I was a active member sa aming church, and napod ko mga pangutana for me to know kung unsa ang mga kinahanglan akong buhaton para ma-qualify. And then, gi-end na ko siya sa pag-ingon ng thank you very much for your time and consideration. I hope to hear from you soon. I am more than willing to personally meet with you to discuss this matter. So, dayon, God bless you always. And then, sincerely yours, my name and signature. I don't know, maybe naman ako siya sa internet nga
format. That's why gina-use na ako. Pero I know nga if you are going to make a letter, dapat full block yun siya. No, karon kay sa una kay naman to traditional format, no. Karon ang ato ang format na karon jud sa tanan letters is full blocked. So mana siya naa siya tanan sa left side. Now, let's proceed sa memorandum. So I don't know how to create memorandum, but naka-create ko with the help of the internet again kay I am searching. So let's begin with the with the format. So full block gihapon. And then to all mass assurance. Akong subject ani is the cancellation of mass assurance meeting from Casey Joy M. Bacunador, then date March 10, 2026. Then what subject? Cancellation of mass assurance meeting. So then ako gisugdan sa pag-ingon nga as we received information that heavy rain and strong winds are expected due to the weather disturbance. No, we regret to inform you that the scheduled mass assurance meeting on March 28, 2026 at 2 p.m. is cancelled. No, mo to siya. Then gi-apologize dayon for the inconvenience. Your safety is our priority. We encourage everyone to stay indoors during this time. For your concerns, you may reach Sweet Imelay Riuyan at her number. Dayon, we thank you for your understanding. And prepared by Casey J. Bacunador. Ang title niya, Mass Assurance Head, and the parish name. So, So, inga na siya. And the fourth one is the email. Ang kinahanglan, if magbatog email, na ang subject. Ang subject sa akong email is welcoming the new member of Mass Assurance team. Yes, very gamit ang mass assurance na ako diri sa akong work kay dali man ko makabuhat jud if ever experience gyud ako ba. Then gi-add na ko siya orientation date and time, which is naka-indicate na dira as you can see sa atong screen, and then gitagaan po nato siya og idea on what to wear, and then ang schedule and team coordinator, no, in case nga na ay mga clarifications ang kaning ato ang member. So, natadiha na di ang name ug naapod ang iyahang number. And then, gi-end nato siya sa warm regards, no, by me. And then, akong title, and the parish name, and lastly, the email nako kung galing na sila na siya need nga i-ask or something nga ako ang makatubag. And the fifth one is the report. Kani sa report, I don't know gyud ani noon sa siya pagbuhat, pero gabuhat ko. Ang title sa report or ang highlight sa report kay The Purpose of Mass Assurance in Parish Ministry. So gi-start na to siya sa overview. Makita ninyo sa screen and you can read it na lang on your own. And then gi-explain po nato kung unsay mga purpose, no? The key purposes of mass assurance, no, during sa misa. Adeha natay upat ka buok purpose why assurance is important sa misa, no, sa letter G. So that's it. If you want to read my report, just read it. And thank you. Next one is the job application letter. Ang iyaha pong format is full black, no? Dapat ang font niya is Times New Roman or Arial. With the with the 11 nga size sa text, no? Inga na siya dapat. Then, dapat sa imong application letter na ang imong name, imong address, imong number, imong email, and the date kung kano sa nimo gi-submit. And then, kinahanglan na apod ang imong tao nga sendan, ang iyang title, ug ang address kung asa siya katrabaho. No? Mao na siyang formal letter sa job application or sa application letters. And then, kinahanglan na imong subject. So, ang subject na here is application for English tutor position. So, gema rin na. Para lang dyan maka-create, no, maka-experience na create og ato ang technical documents. So, gi-start na ko siya with Dear Mr. Caldwell. No, kana siya. Natay introduction, body, and conclusion. Gi-end po na to siya, respectfully yours. Casey Joy Bacunador with my indicated signature. So, that's it for job application. And now, let's proceed to the instructions. No, ang
instructions is very easy para nako, no? Kani ang pinakawala ko naglisod. Samot na ang ako ang subject ready is how to make a cake. So na siya 9 ka process or procedures, no? I-follow lang nimo ang 9 ka process, then maka-create na ka og cake. So for example, first step, get the ingredients and tools. So magkuha din ka. Then ana din dira yung mga explanation. The recipe for a plain vanilla cake uses simple and basic ingredients, which are all-purpose flour, baking powder, butter, eggs, and sugar. You can also add a bit of milk to lighten the butter up, no? Something like that, no? Makita na to. Sa'yo na siya instructions. Pero ako'y formal instructions. Yes, dili formal akong instruction. Informal siya. So, ambot lang. Nagtakilid ta ari dapita. Next is the web page and the presentation. So, I just indicated my own account sa YouTube. No, I have my own channel sa YouTube. And this example ni siya sa web page. And then, sa presentation, this was created by my cousin, no? Yahan yung presentation. Pero ako na siya gi-use as example, no? Para nakika-show nga unsa ang presentation. So, kani akong gi-create karon. Wait, this also a presentation, no? Document. Technical document, gihapon na siya akong gibuhat karon. And pag-discuss na ako, pag-show na ako kanang presentation sa inyo, ha? So, that's it. The brochure. Obviously, sa brochure, naka-familiar ko ani niya. Pero I don't know how to personally made it, no? Pero grabe naman karon ka evolve ang atong technology, and daghan naman kay karon og mga resources. So niadto ko sa Canva, ngita ko og template, and then I use it, no? Gi-use na ko ang template, but the text and the pictures is ako adjud personally, no? On experience ganin ako, and this was so current event, no? Pagka March 22 pa lang, March 22 pa ni siya nahitabo, and I was there enjoying my life. And then, ako kuno gi-endorse ang Boracay, no, as the best place to go. Best place para mo magbakasyon. Pero kana kung namoy kwarta daghan. Kani kay nakahigra man tani sa luwag. Blessing from God. So mo to siya. Nato dito ako siya gihatagan og steps, no, kung unsaong pagngadto sa Boracay, and then gitagaan ko na ko sila tips kung unsa ang ilang mga activities nga buhaton, and then kung unsa ang mga nindot nga buhaton dito. Like for example, i-enjoy ninyo ang katong Boracay Sands nga gi-create sa taga dito, and then nasad sila kayak, and then every sunsets kay daghan jud kayo tao, no, nga magstay sa seashore to witness the beauty of the sunsets there. Grabe jud. And then ilang mga pagkaon mga langian sa jud kayo. And then grabe ni kaning UFO. I swear guys, dapat kuan jud mo experience jud mo kay para makaingon mo nga di na ko muusab. Bitaw. And then, of course, di jud ka makalimot mo palit og mga souvenirs kay naa jud na sa kilid-kilid, no? Maglakaw ka sa kabaybayon sa Boracay, makita nimo dito tanan souvenirs nga makuan jud kalit, matintal jud ka mo palit. And then, last na mong activity nga gibuhat is the paddle, no? Ga rides ko ani sa kadagatan, no? Abot ko ni lumutan. Nindot sad siya kay ko nag-ride ani kay nag-sunset to siya. So, nindot kayo golden hour kayo dito oy. And then, daghan sige mga gwapo. Gwapo! Bitaw. I was kidding. I'm just kidding. Joke ako. Ani na ta sa newsletter. Sa newsletter, akong subject diri is learning English language. Kunuhay, no? Gina-input na ko here kung why people are struggling learning English language. And then, ga-input ko diri og motivation or mga steps kung saan ko no pagka-good speaker and writer, no? Nako diri gingon nga practice every day and then read every day, like I don't know because I didn't do that. Bitag experience ako, and this is a good experience for me para na ako'y idea if ever magani maabot ang time nga magbuhat ko sa usa nining technical documents. So that's it. I use here formal language, obviously, because you are giving in use, no? Mara gina siya formal language and like informative words like that. And last but not the least, the flyer, no? Ako gyapon gi-use ang akong mass assurance
or mag-create ko flyers. So, ako lagi indicate ito nga, be part of us. Want to be a mass usherets? Come and join us. This may be your calling from God. Then mo to, ibutan din ako dito ang picture, and then, persuasion nga, apply now. Then, ibutan sa ako ang site, kung asa mi pwede i-contact, if ever magka-interest, ang tao nga gitagan ako sa flyer. And, that's it sa ato ang 11 technical documents. At this juncture, let's see if nakapasar ba nga ko ang output sa mga qualities nga pangita, which was the clarity, the conciseness, the accessibility, the audience recognition, and the accuracy. So, clear siya, for me lang ha, clear siya cause I believe nga ako ang nabutang dito clearly ang mga purpose sa each technical documents na ko. No? Ang best example is katong instruction, no? Ang purpose sa instruction is to make a cake. So, na ako dito 9 ka process or procedures. So, by following those process, I believe nga the person nga nag-read ato is maka-create gid siya og cake. That's it. Next is the conciseness. I believe nga nakapasar pag siya sa conciseness, no? Kay gipaniguro man gid ako sa each document nga short lang siya, brief lang siya, but understandable, but informative. I believe that nakapasar siya sa conciseness. Sunod is the accessibility. Of course, accessible ako ang sales letter. I believe, no? Na accessible lang ako ang sales letter nga gi-create. Kay naano gid dito ang instruction ako kung unsaong pag-order. Then kung unsa nga website ang ilahang i-reach out if ever maka-interest sila. And then if ever sad ganahan sila physical jud nga pagpalit, gitagan sila ko sila og address nako kung asa makita ang among store or shop. So accessible gyud siya. And samot na sa flyers, no? Example nako is ang flyer nako. If ganahan sila, naara dito ang ako ang site, no, website nga pwede pud nilang sudlan so that maka-inquire sila or maka-apply sila. So that's it. Next is the audience recognition. Well, klaro man pod kung unsa ang akong mga audience, no? Like for example, the web page is for customers looking for donuts, no? Dayon, newsletter are for parishioners, no? Sila ang ako ang audience. Edi, clear kayo ang audience recognition. And then, ang flyer po nako is, ang audience niya is the everyone in town. Sa mo ang here sa Maya. Here's accuracy is, dili ko confident. Kay, ginamubuhat-buhat raman nako siya. Dili niya siya. Akong technical documents is dili gyud siya tinuod nga happenings. What ifs raman siya. So, I don't think nga nakapasar siya sa accuracy. Kay sa dates, sa times, alang daan, dili na siya accurate, no? Dili siya tinuod nga kanang adlaw kanang orasan hitabo na siyang naka-indicate diri sa ako ang document. So, that's it. Wrapping up, creating all 11 documents was a lot of work. So much. But every single one taught me something new, diba? Ano ko sa inyo nga, I don't know gyud sa uban. From worrying, I'd never get how to write a memo, designing a flyer that actually looks good. No, I really feel like I understand technical writing now. It's all about making sure your message gets across clearly to the right people, no? So, mao to siyang ako na-realize after doing the 11 technical documents. That's how our discussion ends. Thank you for listening, guys. God bless. Bye!